Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tonyo. Taong 1977, Negros. Bandang hapon nang mataranta si Manong Sammy, pagbukas ng pintuan bumungad ang aso. Normal ang laki subalit hindi ang itsura at kilos. Masyadong agresibo, nanlilisik ang mga mata. Nakatayo ang buntot, hindi makapaghintay na kumagat. Nagmamadali sa pagtawag ng kapitbahay. Naubos na ang mga gamit sa pagbato sa aso dahil sinira nito ang pintuan at nakapasok. Tumungtong siya sa pinakataas ng aparador pero nagpupumilit pa ring maabot ang nilalang. Saka lang ito umalis nang marinig ang ingay ng mga kapitbahay. Hinahabol na pala ito dahil ng biktima ng kambing. Kagad nagtungo sa likod ng bahay si Manong Sammy. Ganun na lamang ang panlulumo dahil dinali rin ang dalawang alaga. Nakatihaya ang mga kambing. Wala ng dugo. Gutay-gutay ang lamang loob. Nakiusyoso sa kaganapan sa kabila. Ganon din ang nangyari. Inubos ang alaga. Nagkagulo ang mga tao. Maraming nagsasabi na hindi ito ordinaryong aso. Hindi rin asong buwang. Para sa kanila isa itong nilalang. Yun din ang palagay ni Manong Sammy. Ang itsura ng nilalang. Maliit ang mga paa sa unahan kumpara sa likuran na sa unang tingin aakalain mong nakaliyad. Ang hindi lang lubos maisip ng matanda, bakit kinakailangan itong pumasok sa kanyang tahanan? Manong Sammy, pumasok daw sa bahay niyo yung nilalang ha. Hindi naman po kayo nasaktan? Lokong aswang yan. Matapos ang kambing, gusto pang dumali ng tao. Delikado na talaga yung panahon ngayon, no? Oo, medyo nasa probinsya tayo pero malapit na sa syudad. Magkakadikit pa yung mga bahay dito. Nakalusot pa din yung nilalang na yan. Wika ni Tonyo. Ang binatang nagsisimulang magnegosyo pero kinain ng nilalang ang mga kambing. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Mabuti na lang alis to yung mga kapitbahay natin. Kung hindi malamang tinutunaw na ako sa tiyan nun. Sobrang bangis. Sa ilang dekada kong paninirahan dito sa atin, ngayon pa lang ako nakasalamuhan ng ganong nilalang. Talagang nagpakita sa akin ng harapan. Dati sa kwento ko lang naririnig yan eh. Tugon ni Manong Sammy. Ililibing ko po yung mga kambing. Hindi po ba isasabay yun sa inyo? Wala eh. Pati puhunan ko lubog. Kapag talaga nakita ko yung nilalang na yan, hindi ako magdadalawang isip na patayin yan. Sumama si Manong Sammy sa binata para sa libing. Dinala ang mga kambing sa bakanting lote sa may boundary ng bayan. Sinimula ng paghukay pero iba yung pag-iingat dahil kakatapos lang manalasa ng sigbin. Bantay sarado ang paligid na kahit kaunting kaluskos sa tabi ay susuriin. Sa sandaling nailibing na ang mga alaga, narinig ni Manong Sammy ang angil. Kaparehong tunog na nagmula sa nilalang. Kahit si Tonyo, dumampot ng patalim sa magkabilang kamay. Sinundan ng tingin ng bawat galaw sa unahan. Merong makapal na talahib kung saan may nakatagong hindi pa malaman. Si Tonyo ang nagpresentang lumapit. Maingat na humakbang. Subalit natigilan ng masilayan ang kakaibang halimaw. Manong, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Anong klaseng nilalang yan? Naningkit ang mga mata ni Manong Sammy para aninagin ang itsura ng halimaw. Hindi ito kalakian. Patpati ng katawan na parabang dinikitan ng balat ang mga buto. Napakatalas na mga pangil.
Nanlilisik ang mga mata, matingkad ang mga tenga, matulis ang mga kuko. Mukhang nakakatakot subalit walang maramdaman na banta si Manong Sammy at Tonyo. Hindi nagpakita ng pagiging agresibo. Tumingin sa kanila. Maya-maya pa dahan-dahang umatras at naglaho. Nagkatinginan sina Manong Sammy at Tonyo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng ganong klaseng nilalang. Matapos ang insidente, hindi magawang makampante ni Manong Sammy. Ilang ulit sinuri ang trangkahan ng tahanan. Nang hindi pa rin mapakali sa ideya na baka biglang sumulpot ang nilalang, bumili ng mas matibay na materyales, pinagawa ang pintuan at mga bintana, maging ang marurupok na dingding ay pinapalitan. Sa gabi hindi magawang matulog, binabagabag pa rin ang isipin ukol sa nilalang. Hindi siya nag-iisa dahil si Tonyo sa kabilang banda, nasisipat sa labas. Iniilawan ang paligid lalo na ang may mayayabong nalaman. Kahit ang mga puno sa tabi ay sinuri na rin. Silong na mga kapitbahay, lahat-lahat ay sinuri. Tonyo, akala ko ako lang ang napapraning sa kaganapan, ikaw din pala. Wika ni Manong Sammy, nilapitan ng binata. Ito nga rin po hindi ako makatulog. Ang sabi ng isip ko magbantay. Nasasaktan lang talaga ako sa ginawa ng nilalang na yan sa mga alaga ko. Isipin nyo bagong bili yun Para sana gawing negosyo pero kinabukasan nadali ng nilalang. Wala talagang takot yun Tirik pa ang araw pero lumulusob. Kahit ako man nasasayangan Yun na nga lang yung alaga ko, dinali pa. Total nagbabantay ka naman, sasama na ako. Sandali, kukuha ko ng itak sa kapang-ilaw. Sabay na naglibot ang dalawa. Sa paglalim ng gabi, napagpasyahang tumambay sa likod bahay. Nag-usap habang tumatagay. Makaraan ang ilang sandali. Natigilan ng makarinig ng kaluskos. Walang tigil na pagkalmot ng yero. Mabagal at mahina, subalit sapat para mapansin. Napagtanto na nasa malapitan ang tunog. Alisto ang dalawa. Muling naglibot para maghanap. Maya-maya pa natunton ang kinalalagyan ng nilalang. Maingat na inaalis ang bakod sa yero sa babuyan. Mga biik ang naroon, mahimbing ang pagtulog. Malayo ang tahanan ng may-ari. Walang malapit na bahay kaya wala ding nakapansin. Pinagmasdan nilang mabuti ang galaw hanggang sa naitumba na ang biik. Lalapit sana si Manong Sammy para sumaklolo pero nagulat nang makarinig ng putok ng baril. Sunod-sunod na putok ang pinakawala ni Tonyo. Nataranta sa pagtakas ang nilalang. Gayunpaman, halos maubos ang biik sa loob ng ilang segundo na pagsalakay. Hindi mo naman sinabing may dala ka na ganyan. Nakakagulat ka. Tignan mo doon, sa bandang yung dumaan ng nilalang. Pupuntahan ko lang ang may-ari ng baboy. Sa gabing ito, nagulantang na naman ang mamamayan sa lugar. Dumating ang kapitan at mga tanod para mag-imbestiga. Pare-pareho ang tumatakbong salarin sa utak. Kahit ang kapitan, naniniwala na nilalang ang nasa likod ng kaganapan. Ilang beses na rin ang inkwentro. Hinikayat ang lahat na mag-ingat. Pinakalat ang mga tanod sa paligid. Mabuti na lang napansin nyo, Manong Sammy. Tonyo, kinakailangan natin ng katulad nyo na alisto. Kaya kung papayag kayo, pwede ko kayong bigyan ng trabaho. Parang tanod lang magbabantay sa lugar. Mag-ingat ka dyan sa pistola mo, Tonyo. Mahirap na, baka tao ang mabaril mo. Manong Sammy, may karanasan na rin kayo sa pakikipaglaban sa mabangis na hayop, katulad ng nangyari noon. Asahan po kita. Wag na po natin pag-usapan yon. Nagkataon lang naman at saka, malakas ang kapit ko sa amang Maylika. Yung tungkol naman sa nilalang, nagkasundo kami ni Tonyo na magbabantay dito sa amin
Kaya hindi nyo na po kailangan magsabi. Responsibilidad namin bilang mamamayan sa lugar na ito para kahit papano may maitulong. O siya, ano man ang makuha nyo impormasyon, huwag kalimutang ibalita sa akin. Mauna na ako. Mag-iingat kayo. Hinatid ng tanaw ang kapitan. Maya-maya pa hindi naiwasang tumalak ni Tonyo. Tignan mo yan, oh. Nagpapakita siya sa oras ng pangailangan pero hindi may tago na pakitang tao lang. Ay nako, wag lang sana siyang manalo sa susunod na eleksyon. Nalibadbaran ako sa mukha niyan. Ush, maghinahinay ka sa pagsasalita. Baka marinig ka ng mga tanod niyan. Totoo naman po kasi, hindi ko nakalimutan yung ginawa niyan. Siya yung nagpakilala dun sa matanda, diba, na aswang pala. Maraming taon na nakalipas, pero ako na isa sa biktima. Hindi ko makakalimutan yun. Pasalamat siya, takot akong pumatay ng tao. Hindi po ba naagrabyado ka din ng kapitan na yan? Siya ang dahilan kung bakit ka ginabi sa kabilang bayan. Panahon na inatake ka ng asong gubat. May lakas pa siya ng loob na banggiting kanina. Ang kapal lang muka. Tama na yan. Huwag na natin pag-usapan ang nakaraan. Ang isipin natin ngayon, mas delikado ang kalaban natin. Sa katunayan, may galit din si Manong Sammy kay Kapitan Santos dahil sa pangyayari noon na halos ikamatay niya. Pero piniling palampasin alang-alang sa katahimikan ng baryo. Lumipas ang mga araw, sa kabutiang palad hindi na nagparamdam ang nilalang. Pero pumalit naman ang nilalang na nakita nila Tonyo sa bakanting lote. Gabi-gabi kung lumitaw pero hindi naman umaatake. Sa pagkakaunawa ni Manong Sammy, may gusto itong sabihin subalit hindi makapagsalita. Nangangamba din siyang lumapit dahil baka doon umatake. Nagkipit balikat na lamang pero hindi nangangahulugan na walang pakialam. Naghihintay lamang kung ano ang gagawin ng halimaw. Isang hapon habang binabaybay ang daan patungo sa kabilang bayan para magsabong, nakasalubong ni Manong Sammy ang isang lalaki, matanda ng ilang taon sa kanya. Matagal ang usad, halatang nanginginig. Nakayuko, maigpit ang kapit sa pasan na bayong na puno ng mansanas at saging. Kaso nga lang bulok na ang mga ito. Huminto siya sandali para pagmasdan at dito napansin na may kakaiba sa matanda. Hindi nga lang napagtuunan ng atensyon dahil matimbang sa isip ni Manong Sammy ang pagsasabong. Pagsapit ng dilim, sa muling pagbaybay ng daan pauwi, nakasalubong na naman ang matanda. Ganon pa rin ang itsura. Mabagal ang kilos. Nanginginig. May pasa na bayong ng mansanas at saging. Tinignan niya ito at nilampasan. Literal na magkasalubong lang sa daan. Pero nang matanaw sa unahan at papasalubong muli sa kanya, dito na kinutuban. Napabunot ng itak. Lakas loob na kinausap ang matanda. Manong, mawalang galang na po. Pero ikaw din yung dumaan kanina, hindi ba? Umiikot lang ba ako sa lugar o sadyang kayo itong kainahinala? Tao po ba kayo o engkanto? Hindi na ako natutuwa sa nangyayari. Ngumiti lamang ang matanda. Yumuko uli at nagpatuloy sa paglalakad. Nasundan ito ng tingin ni Manong Sammy. Hindi na ito tanaw ng hawak niyang sulo. Kaya wala siyang nagawa kung hindi lumakad na rin. Kaso nga lang, ika-4 na pagkakataon, nakita na naman ng matanda. Hinarangan at pinilit magsalita. Manong, inuubos niyo ang pasensya ko. Sino ka ba at bakit pabalik-balik ka sa daanan? Nagbuntong hininga ang matanda. Tumingin kay Manong Sammy ang pagod na mga mata. Tawagin mo ko sa pangalang Cardo. Nakatira ako sa lugar na ito. Naroon ang bahay ko. Tama ka. Ilang beses na akong dumaan.
Yun naman ang palagi kong ginagawa. Paanong pabalik-balik ka ng daanan? Diyan ka lalabas tapos mawawala ka doon tapos lilitaw na naman. Niloloko mo ba ako? May lihim bang lagusan sa lugar na ito para mabilis ang kilos mo? Huwag kang mag-alala. Nandito ka pa rin sa lugar nyo. Sadyang nakakaranas ka lang ng hindi pangkaraniwang kaganapan. Huwag mo kong pansinin. Dumiretso ka lang sa paglalakad hanggang sa makauwi ka. Muling naglakad si Cardo. Naguguluhan man si Manong Sammy pero sinunod ang sinabi nito. Tuloy-tuloy sa paglalakad hanggang sa nakauwi ng tahanan. Sa kabila nito, ilang beses niyang nakasalubong si Cardo, saka lang natigil nang malapit na siya sa mga bahay. Makalipas ang mga oras, ang nilalang naman ang nagparamdam. Tanaw mula sa bintana ang paglambiti nito sa puno. Diretso ang titig sa kanya. Ganon ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali bago ito kusang maglaho. Mababaliw na ako nito. Kanina yung matanda tapos ngayong halimaw na hindi ko alam kung anong pangalan. Diyos ko, ano bang nagawa kong kasalanan para magkaganito? Tawagan ko nga ang kapatid ko. Lilipat muna ako sa kanila. Bumiyahe si Manong Sammy sa Karatig Bayan para pansamantalang manuluyan sa poder ng kapatid. Matanda na rin ito pero mag-isa lang. Sa lugar na ito magkakalapit lang ang mga bahay at walang puno sa malapit. Kampante na hindi masusundan ng nilalang. Kaso nga lang sa unang gabi, nasipat ito sa bakuran. Tinago ang sarili sa mayayabong na damo. Sa takot ni Manong Sammy, pinaliwanag sa kapatid, hindi inasahan na may kinalaman ito sa tinutukoy na nilalang. Ayon dito, ang halimaw na yon ay tinatawag na pakaw. Isang uri ng aswang na hindi nananakit ng tao, kumakain lamang ng prutas. Sila pang naghahatid ng babala sa tao kung may paparating na masamang kaganapan sa buhay. Natuwa ang kapatid niya nang malaman na may nagpapakitang pakaw. Sa halip na matakot, matuwa ka dahil may nagbibigay ng babala sa'yo. Nagmamalasakit ang nilalang, hindi nananakot. Wika ni Manang Juana. Nakuha mo pang matuwa sa nangyayari sa akin. Ako nga, halos mamatay na kakaisip tungkol sa halimaw na yun eh. Kung magbibigay ng babala, ano naman ang masamang magaganap sa buhay ko, Aber? Ay hindi ko rin alam. Subukan mo kayang tanungin ng pakaw para magkaidiya tayo. Tumigil ka, tinatakot mo lang ako eh. Ikaw kaya yung kamausap sa isang nilalang na... Ay nako, maisip ko palang kinikilabutan na ako kaagad eh. Pero pwedeng maging kaibigan ng isang pakaw. Subukan mong makipagmabutihan, ay malay natin. Ikaw talaga walang ibang alam ko hindi Mang Ines ano. Manahimik ka na nga, mahahampas kita ng basahan eh. Napailing na lang si Manong Sammy sa sinabi ng kapatid. Sa lugar muna nanatili. Kasagsagan na rin ang anihan kung kaya't kinakailangan ng dagdag tao. Madaling araw nang simulan ang pag-aani. Dalawa sila ni Manang Juana pero malayo ang kapatid. Nasa kalagitnaan na ito, samantalang siya ay nasa dulo. Sa tabi ng maisan malawak na talayban, dito napansin ng matanda ang paggalaw ng mga dahon. Yung bang mahahalata na may pabalik-balik ng daanan. Hindi siya nakakilos. Napako ang tingin sa galaw ng mga talahib. Maya-maya pa napasigaw sa gulat ng bumungad ang pakaw. Hoy Sammy, kumakasigaw ka para kang babae. Kaya naman pala, nandito pala ang kaibigan natin. Kumusta ka na pakaw? Dali-daling pinigilan ang kapatid ng akma itong lalapit sa nilalang. Nasisiraan ka na ba ng bait, Juana? Ano akala mo sa halimaw na yan? Aso, para simpleng hipuin yung ulo. Kapag ikaw kinagat yan, matatapos talaga ang buhay mo. Tumigil ka nga sa kakaano mo para kang timang.
Hindi mo kasi alam na matagal na kaming magkaibigan. Para bang nauunawaan ng nilalang ang sinabi ni Manang Juana dahil kusa itong tumango. Patuloy sa pagsasalita ang kapatid na para bang magkakilalang lubos ang dalawa. Wala namang ginawa ang Pakaw kundi tumingala sa matanda at makinig. Si Manong Sammy sa kabilang banda, piniling lumayo dahil pakiramdam, mababaliw sa nakikita. Maya-maya pa nang bumadya sa pagsikat ang araw, dali-daling nagpaalam ang Pakaw. Si Manang Juana natatawa pang bumalik sa kubo, animoy tuwang-tuwa sa pag-uusap, saka lang natigil ng batuin ng asin. Hindi ko alam kung kapatid pa ba kita o sinasapian ng ibang nilalang. Paano mo nagawang makipag-usap sa halimaw na yon? Ako nga rito nanginginig sa takot tapos ikaw. Nakikipagtawanan pa. Akala mo magkumari kayo. Diyos ko, Juana. Naiisip ko nang daling ka sa albularyo. Sino ba naman ang hindi matatawa sa kwento ng Pakaw? Nakasalubong mo pala siya sa daan nung araw. Hindi raw maipaliwanag yung mukha mo sa takot eh. Kulang na lang maihisa sa lawal. Ganyan ka ba kaduwag? Talagang pinagtatawanan niyo yung takot ng ibang tao, ano? Palibasa hindi ikaw ang nakaranas eh. Sandali, paano mo nauunawaan ang nilalang na yon? Hindi naman nagsasalita katulad datin. Sinasabi ko na nga ba, may sapi ka ng Pakaw na yon, kaya mo siya naiintindihan, tama ako ano? Mangmang ka talaga. Sa dami ng pwede mong maisip. Sapi pa talaga. Mabuti pa bilisan mo ang pagtabas ng mais ang matapos na tayo dito. Kumilos ka na. Napailing muli si Manong Sammy. Walang nagawa kundi bumalik sa pagtatrabaho. Habang nagtatabas, hindi mapakali. Panaylingon sa paligid. Natatakot sa ideya na muling magpakita ang Pakaw. Ngunit payapa naman na lumipas sa mga oras. Maghapon sa sakahan dahil panay asikaso sa pagbabalat ng mais. Kukuhain kinabukasan ang mga ito ng suking negosyante kung kaya't buhos ang atensyon. Umuwi si Manang Juana para kumuha ng makakain. Naiwan si Manong Sammy na nagpapahinga sa katre. Nakaidlip. Pagkagising madilim na ang paligid. Sa sandaling napasulyap sa tabi. Napasigaw sa gulat. Napabunot ng itak sabay tuon sa nilalang. Sa pagitan ng mga sako-sakong mais, nakausli ang pagmumukha ng Pakaw. Pambihira, susulpot ka. Ay nako, kapag ako'y natake sa puso dahil sa pananakot mo, mumultuin kitang hayop ka. Ano bang sadya mo? Ilang ulit ka pa bang magpapakita bago mo ko lubayan? Muli na namang nagulat si Manong Sammy nang mag-anyong tao ang nilalang. Walang iba kung hindi si Cardo. Nakatitig lamang si Manong Sammy. Blanko ang isipan. Pasensya ka na kung biglaan ang pagsulpot ko. Gusto ko lang makasigurado na ligtas ka. May nagbabalak sa buhay mo. Talagang meron, ikaw. Wala namang sumusunod sa akin eh, ikaw lang eh. At saka, paano ka naging Pakaw? Sino ka ba talaga? Marahil hindi pa nabahagi ng kapatid mong si Juana, pero matagal na kaming magkakilala. Kapatid mo ang tumulong sa akin at sa pamilya ko sa araw-araw naming pagkain. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mabubuhay. At bilang kabayaran sa kabaitan niya, sinagot ko maging kaligtasan mo. Teka sandali, sinasabi mo ba na may ginawang kasamaan ng kapatid ko? Pumatay ba siya ng tao para ipakain sa'yo? Tumawa si Cardo sa sinabi ni Manong Sammy, pero bahagya ding nainis sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi kami katulad ng nakasanayan yung aswang. Hindi kami ang uri na kumakain ng laman ng tao o hayop. Ang tawag ng sikmura namin ay prutas. Kaya kung mapapansin mo nung nagkasalubong tayo, yon ang aking mga dala. Lahat ng yon ay galing sa kapatid mong si Juana.
Napabuntong hininga si Manong Sammy. Napatitig sa matanda. Hindi mawari kung paniniwalaan ang narinig. Natagpuan na lang din ang sariling tinataboy ito. Tinaga ng tinaga ang direksyon kahit hindi natatamaan. Kaso nga lang hindi nadaan sa sindak. Umiiling ito sabay tawa ng mahina. Sa huli, si Manong Sammy pa ang lalong nainis. Maya-maya pa nagpaalam na din ito. Pero bago yon nag-iwan ng babala. Iwasan mo ang kapitan. Siya ang posibleng ikapahamak mo. Ano man ang koneksyon mo sa kanya ay maiging putulin na. Hindi maganda ang impluwensya niya. Talagang hindi. Hindi magandang impluwensya. Marami siyang tinatagong ba... Tignan mo to. Nagsasalita pa ako, hindi mo na nakinig. Mabuti na rin yan, lumayas ka dito. Naalibadbaran ako sa mukha mo. At mabuti nandito ka na, Juana. Nalipasan na ako dahil sa tagal mo. Isinantabi ng matanda ang nangyari. Nilantakan ng dalang baon ng kapatid. Tuluyan ding nalimutan dahil pagkatapos ng hapunan, tinapos ang gawain at saka umuwi. Maaga ring kinabukasan at ginulat ng malaman na si Kapitan Santos ang aangkat sa produktong mais. Magiliw itong kinausap ni Manang Juana pero iba ang pakiramdam ni Manong Sammy. Sumagi bigla ang sinabi ni Cardo. Walang ginawa ngayon kundi lihim na pinagmasdan ang kilos ng kapitan. Hindi lingid sa kalaman ng tinatago nitong katauhan. Nanlalamang sa kapwa, may ugaling mas masahol pa sa hayop. Nagagawa lang itago upang maging mabango ang pangalan sa mga tao. Pagkatapos magkasundo sa presyo, kinarga ng mga tauhan ang sako-sakong mais. Kumaway at ngumiti sa kanya ang kapitan bilang tanda ng pagpapaalam. Kumaway din siya bilang respeto. Binayaran ka naman siguro ng tama ano? Magkano ba napag-usapan nyo? Maayos naman siyang magbayad, wala kang dapat ipag-alala. Pero, mga taong kagaya niya, mahirap pakisamahan. Isang mali lang pwede ka nang ipatumba. Bakit? May ginawa ba yun sa'yo? Sabihin mo sa akin makakatikim yan. Kakasabi ko lang, siya ang tao na hindi madaling pakisamahan. Hindi lang normal na tao ang hawak niyan. May tinatago yang nilalang. Nag-usisa si Manong Sammy subalit hindi sumagot ang kapatid. Sumenyas ito na wag munang mag-ingay. Naguguluwang sumunod dito pauwi ng bahay. Ilang beses nagtanong, pero ganun pa rin ang pakikitungo ni Manang Juana. Napapaisip si Manong Sammy kung ito rin ba ang tinutukoy ni Cardo. Lumipas sa mga araw hindi na nagpakita ang pakaw, pero may pumalit na kababalaghan. Nagigising ng 10 oras. Nang mga sandaling ito may amoy na hindi mawari kung saan nagmumula, na para bang may nasusunog na goma sa kalagitnaan ng gabi. Hindi lang yan. Ilang beses na rin may nagpaparamdam sa silong ng tahanan. May napapansin pang anino na pabalik-balik ng daan malapit sa bintana. Isang gabi, piniling hindi matulog para bantayan ang galaw ng paligid. Maya-maya pa lumitaw ang nilalang. Hindi makapaniwala na ito ang asong nanloob sa tahanan ng araw. Kagad napasigaw, pero mabilis tinakpan ng kapatid niya ang bibig. Napansin mo na nga, balak mo pang mag-ingay. Manahimik ka para hindi maagaw ang atensyon. Hawakan mo to. Kapag may naramdaman ka sa paanan mo, huwag kang magdadalawang isip na tagain. Dali-daling tinanggap ni Manong Sammy ang itak. Gawa lamang sa kawayan ang sahig, kaya kitang-kita ang lupa. Tamang-tama na makakalusot ang paningin sa siwang. Ano ba ang mararamdaman sa paanan, Juana? Huwag mo ka ako tinatakot. Parang iba na to eh. Ano pa nga ba? Sigbin o hindi kaya maninilong? Yang dalawang lahi na yan ang magulo sa lugar na ito.
Masasabi mong tahimik pero minsan may kababalaghan. Sa pagkakataong ito, iba ang sadya. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ka dito. Eh bakit napunta sa akin? Biktima tayo ngayon tapos ako ang dahilan. Umayos ka, Juana. Hindi na ako natutuwa sa mga biro mo. Sino ba nagsabi nagbibiro ako? Mabuti pa, ituon mo ang pansin sa kalaban ngayon. Mamaya na tayo mag-usap tungkol dito. Nabaling ang atensyon sa silong. Nagsimula na ring kumilos ang nilalang. Gumapang ito. Huminto sa mismong tapat ni Manong Sammy. Napalunok ng magtama ang tingin sa pagtingala nito. Nang mapansin na umangat ang kamay, walang pagdadalawang isip na sinaksak. Napakalakas ang sigaw, subalit sila lamang ni Manang Juana ang nakarinig. Nanginginig na tinitigan ni Manong Sammy ang patalim. May mantsa ng dugo ng sigbin. Kakaiba ang kulay, itim na may halong berde. Malagkit, matapang ang amoy. Dali-dali naman itong kinuha ni Manang Juana at binalot ng tela. Tinalian pa ito ng lubid na nakababad ng langis. Nakaalis na ang nilalang. Hindi natin pwedeng habulin dahil kapag nangyari, tayo ang madadali. Hayaan natin siya makauwi para naman ibalita sa kinikilalang amo nangyari. Itong itak na may dugo, dadalhin ko kay Cardo para makilala niya kung sino yon. Dito lang natauan si Manong Sammy nang marinig ang pangalan ni Cardo. Sabihin mo nga, sino ba ang Cardo na yan? Bakit ba may kaibigang aswang? Nahihibang ka na ba? Wala ka na bang magawa sa buhay kaya pati halimaw kinaibigan mo? Hoy, huwag ka magsalita na parang hindi ka nakikinabang. Nung araw na sinalakay ka ng asong gubat at baboy ramo sa kabundukan, sa tingin mo ba, tapang mo ang dahilan kaya ka nakaligtas? Pinasundan kita kay Cardo nung nalaman kong inutusan ka ni Kapitan Santos. Palihim siyang kumilos para makaligtas ka. Natahimik si Manong Sammy. Ngayon lang napagtanto ang nangyari noon. Nagulat din siya kung paanong nagwala ang asong gubat at mabangis na baboy ramo. Nagkaroon ng sugat gayon, hindi naman tumama ang paghataw niya ng itak. Sa katotohanan ito, nakaramdam ng hiya sa lahat ng sinabi at pakikitungo sa matanda. Kagaya ng napag-usapan, dinala ni Manang Juana ang itak sa tahanan ni Cardo. Hindi naman mapakali si Manong Sammy dahil kumpleto ang pamilya ng matanda. Mga pakaw na katulad niya. Ordinaryong tao sa unang tingin, pero kung pagmamasdang maigi sa mahabang oras ang mga itsura, masasabing kay nahinala. Kaso nga lang, ubod ng bait. Hindi kilala ang manakit. Nag-alok pa ng pagkain pero hindi nag-abala si Manong Sammy. Para sa kanya, wala pa rin itong pinagkaiba sa isang halimaw. Hinawakan lamang ni Cardo ang itak sabay pikit. Makaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Si Kapitan Santos, sa kanya ang sigbi na yan. Siya rin ang sumalakay sa'yo sa tahanan mo, Sammy. Sinasabi ko na nga ba, sa dami ng tinatago ng kapitan na yan, pati pag-aalaga ng sigbin hindi pinalagpas. Hindi ito nagkataon lang dahil ang sigbi na yon, pinasa na ng ilang henerasyon na angkan. Kung mapapansin nyo, walang kaubusan ng yaman ang pamilya nila. Nagbibigay ng biyaya ang sigbin lalo na sa usaping pinansyal. Basta nagagawa din ng kanilang amo ang mga kagustuhan nito, lalo na ang pagkain. Kilala mga sigbin na uling lamang ang pagkain nila. Pero nakadepende pa rin ito sa mga sigbinan, ang kanilang mga amo. Nag-iiba ang pag-uugali ng sigbin. Depende kung gaano kahayok ang kanilang pinuno. Gulat na gulat si Manong Sammy. Alam niya ang tungkol sa ilegal na gawain ng kapitan, pero hindi lubos maisip na maging kababalaghan ay pinasok nito. Ano ang sadya ng sigbin sa kapatid ko? Malalaman mo ba, Cardo?
Hindi ko malalaman ang eksaktong dahilan sa pamamagitan lamang ng ritual. Ang dapat dito kumprontahin ng kapitan. Alam kong imposibleng mapaamin, pero wag tayong lumaban gamit ang das. Hamunin ang sigbin, paslangin. Nababaliw na ba kayong dalawa? Kay kapitan pa nga lang hindi na tayo makalusot sa sigbin pa kaya. Swerte lang na tinamaan ko kagabi. Pero hindi na yun mauulit. Matatandaan yun ng sigbin at sigurado ko hindi na yun babalik. Tama ka. Hindi babalik ang nilalang sa lugar na minsan siyang tinamaan ng atake. Pero sa kasong ito iba. Iba ang ugali ng sigbin na yan. Masyadong hayok. Kaya mag-iingat ka, Sammy. Ako na naman, Sosman Joseph. Sisihin nyo na ako sa ibang bagay, wag lang yan. Sigbin ay nako. Tumabi si Manong Sammy para lumanghap ng hangin. Hindi na kaya pang makinig sa pag-uusap ng kapatid at ni Cardo. Pakiramdam niya, lalo lang siyang inilalagay sa alanganin ng mga ito. Kaso nga lang habang nagpapakalma, may nakita siyang ulo sa bandang malayo na kaagad ding umalis. Napansin ito ng anak ni Mang Cardo. Dali-daling nilapitan ng tatay. Doon naunawaan ni Manong Sammy na isa itong banta. Pinauwi muna sila ni Cardo at ang mga anak nito ang humabol sa taong yun. Nag-antay sila ng balita pero walang narinig mula kay Cardo. Umabot na rin sa araw na kinakailangang bumalik ni Manong Sammy sa kanila. Pagdating ng tahanan si Tonyo kagad ang sumalubong. Maraming kwento ang binata. Habang wala siya sa bahay, may umaaligid na nilalang. Nung una hindi sigurado si Tonyo kung ano. Pero habang tumatagal sa pagbabantay, malinaw na isa itong sigbin. May mga gabi pa nga po na akala ko nakauwi ka na. Parang may tao sa loob. Nagpasama ako sa mga kaibigan ko para sumilip. Wala namang tao. Tapos ang kasunod dyan, nagpapakita yung sigbin eh. Umiikot dyan sa likod tapos sumisilip sa kulungan ng kambing. Iba talaga ang kutob ko. Parang may sadya po sa inyo. Sa pagsapit ng gabi, hindi na iwasang magpasama kay Tonyo. Hindi nga nagtagal, nagparamdam ang nilalang. Kaso sa puntong ito, mapapansin na nanghihina. Bulong pa ni Tonyo, ngayon lang nakita na mabagal ang kilos nito. Manong, parang pagkakataon na yata natin para gumanti sa sigbin na yan ah. May dala ako dito. Walang problema kung magpaputok tayo. May abiso naman mula kay Kapitan eh. Kapitan, teka, sandali, wag muna. Antayin natin kung anong gagawin yan. Doon tayo kikilos. Manong, bakit mag-aantay pa tayo kung pwede na nating... Napalingon si Manong Sammy sa tinititigan ng binata. Maging siya ay nanginig. Naroon na ang sigbin. Hindi napansin kung paanong natanggal ang bintana at hindi rin maipaliwanag kung paanong pumantay ang mukha ng nilalang sa taas nito. Bago pa may makakilos, hinatak palabas si Manong Sammy. Palahaw na napasigaw matapos tumama ang katawan sa kumpol ng mga bato. Pagtingin papasugod na ang halimaw, gusto mang iligtas ang sarili pero hindi na kaya pang umilag. Napapikit na lamang. Nag-aantay kung kailan tatamaan pero nagulat nang may umangil bigla. Hindi ito ang sigbin. Dali-daling inabot ni Manong Sammy ang kamay ni Tonyo para alalayan siya pabalik ng tahanan. Sinamantala ang pagkakataon habang nagtutuos ang dalawang halimaw. Nang aninaging mabuti ang kalaban ng sigbin, hindi makapaniwala na ito ang pakaw. Pinanood ang kaganapan kaso habang tumatagal, para bang naghihilahan ang mga ito patungo sa malayong lugar. Biglang nawala. Natahimik bigla. Nagantay sila Tonyo ng senyales, pero sumikat na lang ang araw, hindi na nagilap. Kinabukasan pinunta ng bahay ni Kapitan Santos para magmasid-masid. Hindi na sana sa unang paglapit
makakarinig kagad ng impormasyon. Walang tao sa paligid pero may kinakausap ito sa loob. Pabulong, may diin ang bawat salita na para bang hindi natutuwa sa nangyayari. Kaya ayoko sa amin na yan. Hindi ko gusto ang ugali una pa lang. Kapag nakikita ko siya, gusto kong sakalin hanggang sa mamatay eh. Pero ang tanong, bakit ka natalo? Ano bang pakaw yung sinasabi mo? Ano? May tao sa paligid? Sino? Biglang tumakbo si Manong Sammy. Hindi inasahan na mahuhuli kagad. Mabuti na lang hindi siya naabutan. Ngayon alam ko na kung bakit ganun ka makatingin. Sana pala nilinaw na lang para alam ko kung saan ako lulugar. Ang babaw ng dahilan ng pangit na yun ah. Hindi lang gusto ang presensya ko. Bibiktimahin ako kaagad. Masama talagang ugali ng hayop na yan. Nagtungo siya sa kabilang bayan para puntahan si Manang Juana. Pero sa daan pa lang, sinalubong na siya ng balita. Naghihingalo si Cardo matapos ang inkwentro sa Sigbin. Ayon dito, mahina ang pakaw kumpara sa Sigbin na kumakain ng dugo at laman. Nang masilayan ang sitwasyon ni Cardo, hindi napigilang maantig ang damdamin. Bawat parte ng katawan ay merong sugat. Kalmot. Malala ang sa bandang liig at dibdib, dahilan para mahirapan sa paghinga. Hindi na din ito makapagsalita. Mawawala na sana ng pag-asa si Manong Sammy nang biglang magsalita ang panganay na anak, si Dantoy. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, Aling Juana. Kayo nagbibigay sa amin ng pagkain sa araw-araw. Kaya hayaan niyo ako. Kakalabanin ko ang kapitan pati ang alaga niya. Kung hindi yun na itatanong, may karanasan ako sa pakikipaglaban sa isang sigbin. Hindi sa pagmamayabang pero may napuksa na ako eh. Kailangan ko lang ng sapat na lakas, ikondisyon ang sarili bago humarap sa kalaban. Nararamdaman ko ang tapang mo, iho. Huwag kang mag-alala, nasa likod mo kami. Ako na po ang bahala. Para din kay tatay na inagrabyado nila. Sisiguraduhin ko, maigaganti ko si tatay. Namangha si Manong Sammy sa pinapakitang tapang ni Dantoy. Juana, naiintindihan ko naman na kinakailangang gantihan ang ginawa ng Sigbin kay Cardo. Pero yung sakin, pwedeng hindi na. Mababaw ang dahilan ni Kapitan. Nagagalit lang siya sa presensya ko. Kung iiwas ako, hindi magpapakita, walang problema. Aray ko! Natigilan ang matanda ng tamaan ng kaltok. Mababaw man o hindi ang dahilan, pinag-isipan ka pa rin niyang patayin. Kaya nga mas lalo pa tayong gaganti dahil hindi makatarungan ang ginawa sa'yo. Hindi dahil ayaw niya sa isang tao ipapakain na sa alaga niya. Tuturuan natin ng leksyon ng kapitan na yan. Aasa tayo kay Dantoy. Sigurado akong gagawin ng bata ang lahat ng makakaya niya. Pagsapit ng dilim, nagulat sa balita. Lulusubin ni Dantoy ang mismong bahay ng kapitan. Kagad humarang si Manong Sammy dahil tuwing gabi maraming bantay. May armas sa mga ito na siguradong dadagdag sa hamon ng binata. Nag-isip ng ibang paraan. Nagmungkahi si Manang Juana na sumama si Manong Sammy. Tumanggi siya nung una dahil baka kung ano pang gawin ng kapitan kapag nakita siya. Kaso nga lang wala ng pagpipilian kaya napilitan na ito. Pagdating sa lugar, maraming tanod na nakapaligid. Sumalubong pa nang makita siya. Kagad dinanap si kapitan. Gumawa ng kwento para makuha ang atensyon nito. Sumama patungo sa lugar kung saan nag-aantay si Dantoy. Hindi ito nagpasama ng tanod pero halatang may sumusunod. Hindi ito tao kaya sigurado si Manong Sammy. Ito ang Sigbin. Hindi nga nagkamali dahil nang maramdaman ang presensya ng pakaw, kagad itong nagpakita. Alisto din ang kapitan na nagulat sa takbo ng kaganapan. Sammy, anong bitag ang pinaplano mo? Anong balak mong gawin? Ako ang dapat magtanong niyan, Kapitan.
Ano nangyari? Bakit inuutusan mo ang alaga mo na sugurin ako? Talagang pumasok pa ng tahanan. Natigilan ang kapitan sa sinabi niya. At dahil bistado na, wala nang ibang nagawa kung hindi umamin. Wala lang. Gusto lang kitang takutin pero mukhang may kakampi ka na kalaban ng alaga ko. Dito ako mas lalong galit. Paano mo nagawang magkaroon ng kakamping Pacao? Paano mo nagawang magkaroon ng alagang Sigbin, Kapitan? Sa nalalaman ko, mula pa yan sa mga ninuno. Ilang henerasyon na ang dumaan at yan na nagdadala ng swerte sa pamilya mo. Akalain mo yon, umaasa ka pala sa swerte mula sa nilalang. Manahimik ka, tanda. Baka nakakalimutan mong kapitan ako. Pwede kitang gawa ng kwento at iparesto. Kung magagawa mo. Sige, Dantoy, ano pang inaantay mo? Lumitaw si Dantoy sa anyo ng isang Pacao. Unang dinagit ang armas na bitbit ng kapitan. Nag-iwan ito ng sugat sa braso. Kasunod ay binalingan ng pansin ang Sigbin. Habang naglalaban ang mga nilalang, lumapit si Mang Sami sa kapitan na hindi magkamayaw sa pag-inda ng sugat. Kailangan mo ba ng tulong, Kapitan? Naku, ang lala ng sugat po. Pati yata buto nadaplisan. Sinamantala ang pagkakataon. Inapakan ang kamay nito, dahilan para lalong mapasigaw. Hindi lang yan, nilabas ang kinikimkim na galit. Sinuntok ng sinuntok hanggang sa mawalan ng malay. Tinawanan nitong nakandusay sa tabi. Wala ka rin pala eh. Matapang ka lang kapag may hawak ang armas. At kapag kasama yung Sigbin. Nasa na ba yon? Tinignan ng lugar. Hindi makapaniwala sa takbo ng kaganapan. Nagulat sa galaw ni Dantoy. Hindi akalain na biyasa sa pakikipaglaban. Ginawang laruan ng Sigbin. Paulit-ulit na binalibag. Hinahambalos sa lupa. At hindi naglaon binalian ng leeg. Sa pag-ikot pa'y napugot ang ulo. Kagad ding bumalik sa anyong tao. Pasuray-suray hanggang sa bumagsak. Dali-dali itong sinakluluhan. Huwag po kayo mag-alala. Normal lang po to sa lahi namin pagkatapos makipaglaban. Ang mahalaga, natalo natin ang mga kalaban. Inalalayan ni Manong Sami ang binata para makaalis sa lugar. Mangangamba na sana pero nilinaw ni Dantoy, meron siyang inilagay sa kapitan na sa oras na magising, hindi na maaalala ang mga kaganapan. Nagkatotoo dahil paglipas ng ilang araw, nang mabalitaan ang paglabas ng ospital ni Kapitan Santos, wala itong maalala na engkwentro. Maging ang pagkakaroon ng alaga ay nakalimutan na rin na para bang burado ang lahat ng alaala. Hindi na rin nakabalik sa panunungkulan dahil baldado na ang kalahating katawan. Ito ay dahil sa epekto ng sugat mula sa isang kataw. Masama mang matuwa sa paghihirap ng iba, pero hindi maiwasang matuwa ni Manong Sami. Sa kabilang banda, nakahinga ang pamilya ni Cardo nang gumaling ito. Lakas mula sa kadugo ang ginamit na gamot. At dahil tapos na ang problema sa kapitan at Sigbin, binuhos ni Manong Sami ang oras sa pagtatanim ng saging. Ang kalahati ng sakahan, pinagtaniman lahat para sa pamilya ni Cardo. Tuwing hapon na rin kung dumayo sa karatig bayan na dagsaan ng mga prutas. Nag-aangkat ng mansanas para hindi na maubusan sa araw-araw. Sa paglipas ng panahon, hindi na malaya ni Manong Sami na naging parte na ng buhay ang pamilya ng Pacao. Bilang ganti naman sa pagpapakain, tumutulong sa sakahan, nagbibigay ng proteksyon sa kanila sa lahat ng aspeto. Hindi lamang sa aspeto ng mga magnanakaw o pisikal na problema, hanggang sa usapin kapag merong nanggagambalang hindi normal sa kanilang lugar. Palaging nakabantay, palaging nakaalalay ang nilalang
nakilala sa katawagan na pakaw, ang isang uri ng aswang na ang paboritong pagkain ay prutas. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan ko. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, Gintong Palay Money Amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo, let it work for you kabayan. Gintong Palay Money Amulet. At syempre mga kabayan ko, ang pang-5, hindi mawawala ang Kaluban de Pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Lika Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mong i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Ingat sa mga scammers.